Napakaganda itong balita para po sa atin. Government, zero hospital bill also for middle class. Ito yung in-announce mga kababayan ni Executive Secretary Ralph Recto. Sabi po dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, middle class Filipinos who are one hospitalization away from bankruptcy. In a statement on Sunday, Recto said he met with officials of the Department of Health and state-run Philippine Insurance Corporation of PhilHealth to ensure that the Marcos administration CBB program for patients admitted in selected government hospitals will be properly implemented with additional funding under the SHEER's paghihirap. Ayaw ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na umangat na nga kayo sa inyong pagsisikap, sa inyong nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung kwento natin ngayon, may gusto akong i-share sa inyo mga kababayan na magandang balita. Ito, i-share po ninyo ito mga kababayan kasi may pakinabang tayong lahat. Una, nilunsad ng ating Pangulo yung zero billing para sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Kapag sila nagkasakit na ospital, wala na silang babayaran pa. Zero billing nga po. But this time, hindi lang yung mahirap. In-expand siya mga kababayan ng ating pamahalaan. Ito ngayon yung in-announce kahapon ni Executive Secretary Ralph Recto. Pati yung middle class, may zero billing na rin po. So, ikalat po ninyo itong magandang balita para aware yung lahat. So, ito yung ating pakiusap sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon. Lalo yung mga Marcos supporters. Siyempre yung mga DDS po, hindi magsishare nito, pero magkikinabang din sila. Ang gagawin nito mga DDS, mananahimik na lang sila, i-ignore nila na parang walang nangyayari. Walang nangyayaring maganda. Kasi ang nasa isip lang nila mga kababayan, si Digong, tayo kami naman. Yung kampanya nila mga kababayan, nag-signature campaign para i-petition pagpapabalik kay Digong dito sa Pilipinas na sabi nga natin, imposible na yan na mangyari mga kababayan unless si Digong dumaan sa trial at mapawalang sala. Yun lang pag-asa. Kung mapawalang sala, pag inarap mo sa trial si Digong, aamin. So, balikan natin itong ating topic na zero billing kasi napakaganda itong balita para po sa atin. Government, zero hospital bill also for middle class. Ito yung in-announce mga kababayan ni Executive Secretary Ralph Recto. Sabi po dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, middle class Filipinos who are one hospitalization away from bankruptcy should also equally benefit from the zero balance billing policy being implemented in selected government hospitals, according to Executive Secretary Ralph Recto. Pati po middle class, kasi yung middle class, iba yung objective ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na kaya nga nag-implement siya ng mga programs para ibangon po yung buhay ng ating mga mamamayan, ng ating bansa. And sabi niya, ang pangarap ko sana niya, tulad ng pangarap ninyo, maiahon ang ating bansa, ang ating mga mamamayan sa kahirapan. At ang objective po, maging middle class income country yung ating lahat ng ating mga mamamayan. Ibig sabihin, sana ma-achieve natin na yung mga dating napakahihirap nating mga kababayan, malampasan na nila yung kahirapan at mapunta na sila doon sa middle income class family. Pero, sa buhay po, talaga may mga trials na dumarating sa ating buhay. Minsan, na-achieve na natin yung ating pangarap na umangat, tumatama naman po yung mga pagsubok tulad po ng pagkakasakit ng isang member ng family. Alam naman po natin ang gastos pag ang tao, pag tayo'y nagkakasakit, talagang libo-libo po. Naalala ko yung nanay ni Mrs. nang itakbo namin sa ospital, 150,000 agad, mga kababayan.
2 days lang, ganun katindi ang gastos, mga kababayan. Sabi nga, bawal magkasakit. Kaya priority ng ating gobyerno talaga yung health services. In comes now this report na sabi ko sa inyo, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, kakilala. Kasi napakaganda na malaman nila may programa na pala na zero billing, hindi lang sa pinakang mahirap, pati doon sa mga nasa middle income families. So sabi dito sa balita, in a statement on Sunday, Recto said he met with officials of the Department of Health and state-run Philippine Insurance Corporation of PhilHealth to ensure that the Marcos administration CBB program for patients admitted in selected government hospitals will be properly implemented with additional funding under the SHIR's national budget. So nakikita natin mga kababayan, talagang pagsisikap ng ating gobyerno na maserbisyuhan ng maayos ang ating mga kababayan. Hindi lang yung mga pinakang mahihirap, kundi pati yung nasa middle income family na close to bankruptcy, ang hospitalization bill nila, pag hindi sumaklulo yung ating gobyerno, bankrupt na sila, balik sa paghihirap. Ayaw ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na umangat na nga kayo sa inyong pagsisikap, sa inyong pagpupursige sa buhay. Pagdating ng oras, dinapuan ng sakit, nagkasakit yung isa ninyong member ng family, balik kayo sa pagiging bankrupt, balik sa kahirapan kasi naubos na lang yung kanilang pinundar sa bayad sa ospital. May mga ganun po, mga kababayan, na experience tayo. Di ba po? So ito yung gustong i-address ng ating gobyerno, mga kababayan. Napakaganda, mga kababayan, itong programming ito. At sabi dito sa balita, itong CBB umabot na sa 1.3 million patients ang nagkinabang po, treated for free sa mga DOH hospitals. Di ba? Kaya tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. Ang hindi lang natutuwa yung mga DDS, pero nagkikinabang din sila, mga kababayan, sa mga programa ng gobyerno. Dahil sa pride nila, ayaw nilang i-acknowledge na magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito nagawa ng previous administration. Yung previous administration, inubos yung panahon sa tukang-tukang, EJK. Di ba po, mga kababayan? So sabi dito ni Recto, the meeting with Health Secretary Teodoro Herbosa and PhilHealth President and CEO Edwin Mercado in Malacanang noong January 20 discussed system-wide solutions that will ensure that CBB is genuinely felt by Filipino patients. Recto urged the officials to expand PhilHealth benefit packages, especially for the middle class, who consistently pay their taxes and contributions, emphasizing the need for contributors to see commensurate benefits. Mga taxpayers ito, mga kababayan, yung nasa middle class. Lahat naman po nagbabayad ng buwis, lahat ng mga mamamayan, kahit yung pulubi. So, tama itong sinabi ni Recto po na dapat commensurate din yung benefits na pakinabangan ng ating mga nasa middle class. Kasi sabi ni Recto, their taxes and contributions, dapat yung benefits, yung pakinabang po, commensurate din yung kanilang matatanggap na benefits mula sa gobyerno. So sabi dito, the CBB is among the programs that drew cheer when President Ferdinand Marcos Jr. mentioned it in last year's State of the Nation address. Under the program, all patients, regardless of their economic status, will no longer have to pay out of pocket when they are admitted at the basic ward of any of the 87 DOH-operated hospitals. Walang nakagawa dito, mga kababayan, sa mga previous administration. So napakaganda ito pong balita. Hospital and professional fees incurred by patient under the CBB are shouldered by the applicable PhilHealth benefit package, while the balance is charged to the DOH hospitals budget for maintenance and operating expenses. Kaya zero billing, wala ka nang babayaran. Uwi ka na lang. Pag magaling ka na, ini yung the usual na nangyayari. Gumaling yung pasyente,
pero lubog ka naman sa utang, magkakasakit ka uli. Yan ang ayaw na mangyari ng ating Pangulo. Kaya napakaganda nitong CBB program na siya lang po ang nag-implement ng ganitong uri ng programa. Kaya dapat pasalamatan natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema po, nung magkasakit yung ating Pangulo, tinakbo sa St. Luke's, yung mga post ng mga DDS, ano niya yung balita, patay na ba? Ganon, nagwiwi sila na sana yung ating Pangulo daw matigbak na. Yan ang masama sa inyo. Kaya hindi kayo binibless na nag-iisip lagi ng masama sa kapwa, lalo na sa ating Pangulo. Pero kami po, ang aming wish para kay Digong, sana malampasan pa ni Digong yung haba ng buhay ni Enrile. Yun dapat po, para po dumaan siya sa trial. At kung totoo yung kanilang claim na wala mang kasalanan si Digong, di makabalik siya sa Davao. So ito pa yung mga detalye nito na CBB. The CBB, however, only applies to basic or ward accommodation. When a patient chooses to be transferred to a private room, regular PhilHealth benefits with co-payment will apply, which means the patient must pay a portion of the bill based on room rates and services. While private hospitals may implement the NBB, only 10% of the bed capacity in private hospitals can be allocated toward accommodations, thus limiting the program's coverage compared with DOH retained hospitals. Kaya kailangan yung pasyente ninyo, dalhin ninyo doon sa mga DOH hospitals na may CBB para zero billing kayo. So sabi dito, the DOH CBB is different from the no balance billing NBB of PhilHealth, which was implemented in 2011. This policy, however, only covers members and dependents who are considered indigent, sponsored, domestic workers, senior citizens, and lifetime PhilHealth members. Based on a study by the Philippine Institute for Development Studies, middle-class families comprise 46.8% of the country's population of almost 114 million in 2025. So under the DOH budget, 1 billion pesos has been allocated for the expansion of the CBB in selected secondary and tertiary hospitals run by the local government units. Meanwhile, each of the 4 specialty hospitals, namely Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center of the Philippines, and Philippine Children's Medical Center will also receive an additional funding of 1 billion to expand the CBB. The University of the Philippines Philippine General Hospital has also been provided 800 million for CBB. So sabi po ni Recto, closer coordination among national agencies and LGU is key to ensuring that healthcare financing reforms translate into tangible relief for patients across income groups. So importante, mga kababayan, so yan po, magandang balita na gusto kong i-share ninyo itong i-share. Okay po? Ayan man lang, napahaba yung ating discussion ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.